Lock all the doors and windows. Hurry up! So, ate, kapag yung if ever na nananap ka problema, ayun na, naglagay ako dyan ng tawag dito, kumot. Paano po? Nasama na siya sa mga na-poste. Buhay pa ang anak ko. Leave us alone! Hindi tayo walis. Leave us alone! Foreigner! Get him! Wake up! Noong October 7, taong 2023, nagulantang ang buong mundo nang binomba ang bansang Israel at pumutok ang digmaan doon. Dahil mahigit sa 30,000 mga Pinoy ang nagtatrabaho doon, marami sa ating mga kababayan ang nag-alala. May ilan nang namatay sa naturang gera. At may isang Pilipino caregiver ang nabihag ng bayolenteng grupo. Ano kaya ang mga masisidhing hirap na pinagdaanan niya? At paano na ang naiwan niyang pamilya dito sa Pilipinas kung siya ay pinaslang? Pakatutuhan dito sa aming episode na pinamagatang Hostage in Israel, the Jimmy Pacheco story. Jimmy, lumaki ka raw sa isang, kung tawagin ay broken family? Yes, ma'am. Nagkiwalan yung mga pangulang namin noon dahil hindi sila nagkakaintindihan ng bata kami. Tapos, yun, kinuha po kami ng tatay namin. At doon po ako lumaki po sa Ilocos Norte. Nandun ka sa ama mo, pero nung grade 3 ka, ano yung nangyari? Grade 3 po ako, sana po noon, napunta po kami sa isang lugar, sa isang barangay. May nagkataon po na pagpunta din yung nanay ko, kanin po dito sa kanyang bahay. Kita ko yung asawa niya na nandun dito ako sa bahay nila. Kaya kinuha ko na yung nanay ko doon. Ilang taon ka naman noong nakilala mo si Clarice? Nagkagulala kami yung asawa ko nung 19 years old ako. Suspended. Nag-suspended ang live stream dahil sa community outline. Ilang taon ka naman nung nakabuo kayo ng una ninyong anak? 19 ata lang, 20. At nagalit daw ang mama mo doon? Yes, ma'am. Tapos yung nagpapakanay sa akin, yung pangalan namin babae, talagang hindi siya nalinig sa akin, hindi siya nakatawag. Understood naman sa akin naman kasi nagkasala ako sa kanila, hindi yung pag-aaral ay natutupag ko nila. Itinaguyod ni Jimmy si Clarice sa pagkukonstruction hanggang sa ipinanganak ni Clarice ang kanilang kampal. Bagamat malaki ang tampo ni Nanay Felicita sa anak, nang makita't mayakap niya ang kanyang mga apo, agad din itong napatawad ang mag-asawa. Di kalaunan, naapang-isipan ni Jimmy na mga ibang bansa sa tulong ng kanyang pinsan na nasa Israel. Nag-training agad ng caregiving si Jimmy hanggang sa My father, Amitai Ben-Zvi, suffering from Parkinson's disease, and only surviving with the aid of a battery-operated heart pump. I'm warning you, he's not easy to deal with. All of his past caregivers, they all gave up. Ma'am, don't worry. We are professionally trained to handle our clients. Good. My siblings and I are busy taking care of our own families. So, we're not here always.
Please be patient with our father. Yes, I will. Good. Meet my Aba. Wag na kasi. Wag na kasi. Ito na siguro. Wag na. Ay, mahal. Good news ako sa inyo. Bago na akong aalagaan. Bago na akong trabaho. Ay, talaga mahal? Sana mag-invite siya ng last employer mo, no? Okay, sana nga. Stop Pero na. alam mo naman ako, mahal. Hindi ako susulo. Pero alam kung sagad na. Anak, nagkita na ba kayo ng amo mo? Di ba nga na pero agad na ako makita yung amo ko. Good luck, mahal. O basta anak, huwag mo kaming intindihin, ha? O, sige na, baka may gagawin ka pa, ha? At alam mo naman ang nanay, maghahatid pa namang ako. O na salamat ha. Salamat sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo para sa amin. Maligit na bagay yan, anak. Ang mahalaga, kailangan ligtas ka. Walang labis, walang kulang. Approve? Approve. Sige na, mag-usap na kayo dalawang mag-asawa. Magluluto pa ako, ha? Bye na! Anak, may COVID pandemic. Mahal! Charis, mahal. I love you forever. I love you so much, mahal, forever! Mwah, 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 mwah! Oh, may dalawa. Walang forever. Sige na, magpaalam ka na. Baka may pupuntahan pa yan. Sige na, mahal. Ingat ka dyan, ha? Bye-bye. Bye, mahal. Bye-bye. May party. Hindi. Gusto ko na yun ako. Oo. Ito na. Jimmy, di ba yung mulog mo? Mga OFWs tayo. Kaya masanay ka ng ilang sa pamo sa buhay. Ano tayo sa kwartos? Please, please. Noong simula, hindi naging maganda ang treatment ng bagong amo kay Jimmy. Pero pinagtyagaan siyang alagaan ni Jimmy dahil mas nangibabaw ang awa at malasakit niya para sa matanda at ang pangarap na kaginhawahan para sa kanyang naiwang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nakaramdam si Jimmy ng pagod at kalungkutan. Lalong nangulila si Jimmy sa kanyang pamilya. Hanggang sa... Ay, Clarice, pasensya na. Hindi ko kasi papigilan dahil homesick fish. Hindi ako makakain na maayos, so hindi ako makatulog kasi mas namiss ko pa kayo pati yung mga kamugay ko. Ay, nakapita na naman pa ng amo mo dyan, mahal. Bali, hindi naman. Anak, hindi mo naman kailangan pagtakpan. Alam mo, kung nandiyan lang ako, makakatigas talaga sa akin yan eh. Hindi kita pinalaki para alilain at saktan ng ibang tao. Ay, okay lang naman ako dito. Tsaka ako, naniniwala ako na may tinatagong kabutihan naman itong amo ko.
Saan? Sa talampakan? Anak, kung pagod ka na, bukas ang pinto. Wala. Sa oras na gusto mo umuwi. Miss ko na namin. Sige na na, anak. Umuwi ka na. Dito ka na. Special episode na GMA Hanggang kailan ka mo magtitigil dyan? Hanggang dulo. Para sila, para kay Clarice. Lalaban ako sa buhay. Ay, tuhan ko nandito sa Manila. Diyan na kayo, ha? I said, is everything okay? Do you need anything? I am good. I just need some fresh air. Is that your family? Yes, sir. My mother and my wife. Sir, my children are already asleep. Do you want me to accompany you to your room? No. I can manage. You go back to them. Sir? Spend time with them while you remedy. Remember this. Family is the most important thing in the world. I am sad that my children cannot take care of me. Thank you. It's... Mula noon, mas tapat at pusong pinaglingkuran at inalagaan ni Jimmy ang kanyang amo hanggang sa tuluyan ng nakuha ni Jimmy ang respeto nito Oh. at naging halos mag-ama na ang kanilang turingan. Pagkatapos ng 5 taon, bumalik ka ng Pilipinas. Oh, di nakita mo yung mga anak mo na hindi mo nakita noon, Jim? Yes, ma'am. Kasi nung umalis po ako doon sa Pilipinas, 3 months pregnant yung asawa ko. So, nung nagbakasyon ako, may 5 taon na yung bunso ko, ma'am. Oh, totoo ba na 2023 lang kayo kinasal ni Clarice sa simbahan? Yes, ma'am. Nung time, ma'am. At bakit matagal? Ang sa akin lang kasi naman, inuuna ko yung ma'am. Hindi importante kasi yung kasal sa akin. Inuuna ko lagi yung mga anak ko yun, ma'am. I feel bad. I was not able to come to your wedding. How was it? Sir, it was great. That is nice to know. Iwan na. Jimmy, Yes, sir. you have been telling me stories about your wife, Sir. children, your mother, but never about your father. How come? You know, sir, my father died when I was still young. Pause. He wasn't the perfect father, but I do miss him so much. Consider me as your second father. You are family to me. You are my son. Thank you, sir. Abba. Call me Abba. Thank you, Abba.
Lock all the doors and windows. Hurry up! There are one apartments outside. Let's say, come on. But I am one. Just stay here and save yourself. No, sir, I will not. God, Jimmy! I will not leave you. No! Keep the same. They will kill you! They will kill us all! I will save you. Save yourself! Jimmy, Hamas Militan allowed your secret about killing a lot of people. Jimmy, please save my father. I'm begging you, please don't let him alone. Jimmy, please. Jimmy, hello? Hamas Militan allowed your secret about killing a lot of people. Jimmy, please save my father. I'm begging you, please don't leave him alone. Jimmy, please. Jimmy, hello? October 7, taong 2023, isang araw na hindi mo makakalimutan. Ano nangyari nung araw na yon, Jimmy? Kwento mo sa amin. 6 a.m. in the morning, nakarinig ako ng sirena na yung sirena po is nag-uudyan po siya na may dating na rockets sa lugar namin mismo. So, then, mga 7, mga ganon, nainig na po akong mga nagsisigawan sa labas. So, sumilip ako sa bintana. Mga terrorista na pala nakapasok na pala sa lugar namin sa Israel. Leave us alone. Leave us alone! Leave us alone! Why are you doing this? Get out of my house! Get out! You get out of my house! What? Hey, what? Ma. Fire! Get him! Kailan at paano ka na hostage ng mga Hamas? Nung nakita ko din sa baba ng bedman, itinula nila yung ano ko man eh. Gila-gila nila yun, yung nilabas nila ako sa bakuhan namin. Doon ko nila ako gulonggo, tagyak dito. Tapos ginapos nila yung kamay ko sa likod. Tapos
beses nila akong pinalungkot, ma'am. That time na mag-atin na silang babalik din ako sa noo kasi sa noo yung nakatulog yung pangibang tapos meron kasi dito sa likod ko. Yung sabi ko na lang sa kanila, Pilipino ako. Nilagay nila sa kanang tenga ko yung bangil mountain. Tumatik nila hanggang naubos yung bala. Ilang araw ka na hostage? 49 days ako na hostage, ma'am. Ano yung mga naranasan mo sa loob ng 49 days na captivity na yan? Nakakatakot lang kasi kung may sasabog talagang yanig yung panel namin. Ralis lang may lindol lagi. Pero wala na akong pag-asa naman na makikita ko ang pamilya ko dahil may constitution na hindi ko alam kung sino yung papatay talaga sa amin kung Hamas ba o Israeli kasi talagang kapag pinubumba ang Israeli talagang ganit talaga yung panel namin nagtatagalit. Hindi pinatay ng mga terorista si Jimmy. Bagkus ay kinalagkad nila ito at ipinarada sa kalsada kasama ng ilang pang mga biyag nila bago dalhin sa Gaza. Piniringan nila si Jimmy at ang mga kasama nitong hostages. Pinagpasapasahan sila ng 3 sasakyan hanggang sa marating nila ang isang underground tunnel na ginawang hideout at kuta ng mga terorista. Sa mga Hamas terrorists, lalong lumiit ang mundo ng mga kalaban. Dahil dito, nawala ng supply ng pagkain at tubig ang mga terorista. Kung kaya't lalong nagutom sina Jimmy at ang mga kasama niyang biyag. Hanggang sa Unang araw pa lang, tinanong nila talaga sa akin kung ano yung trabaho sa Israel. So, sinabi ko na yung leader ako sa Israel ako. So, nilagay nila ako sa matatandang hostage. So, nagtrabaho din ako doon sa loob. Nagsilbihan ko rin yung mga trabaho kong hostage na matatanda. Ginawan. Inubos. Hirapan na ako. Hindi ako na dito. Lalo pagkatulog ko. Hindi nga ako magising. Hindi ko na kaya. Kaya nagpumala kay nanay kay Clarice. Kasama ka ako.
Nakakapagod ang init. Hey, Clarice, bukas ha. Marami tayong kakausapin. Pupunta tayo ng mga istasyon ng radyo, mananawagan tayo. Pupunta tayo ng DFA o basta marami tayong pupuntahan. Ha? Nayan, dati na po natin pinuntahan. Halos papudpud na nga po yung mga chinelas natin kakalakad eh. Naisip ko lang po, paano kung pinapaasa na lang nila tayo? Nabuhay pa si Jimmy. Paano po kung nasama na siya sa mga na-postage? Paano po patay na siya? Buhay pa si Jimmy. Buhay pa ang anak ko. Nararamdaman ko yung paghihirap. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko. Lalo ka na. Iyak ka. Asawa ka na. Kailangan maging matatag ka. Please, hindi ka dapat mapagod bukas. Nine 15 p.m. After that, ako sa dia ko. Wake up! Close your eyes! Ma'am. Ma'am, hindi pa. Ma'am. November 23 at saka November 24. Hindi mo rin makakalimutan yan, Jimmy. Kwento mo sa amin. Yung ng gabi na,
Pagkatapos ko mag-invest dun sa bahay namin, sabi sa akin ng isang ama, kunin ko na daw yung pagkuhan ko. So, yung mga kagrupo ko that time, yung mga Israeli, ayaw nilang pumayag kasi baka yan lang nila ako dalhin, patayin nila. So, wala naman silang magagawa. Hostage naman po kayo lahat. So, ulitan nila ako sa ibang tunnel. So, yung tunnel pala na yun, yung mga nag-aatlan ko doon na mga tao, yun pala yung lalayang pinabukasan mo. Dorito. Paul, di ko makita. Ako eh. Pango ko ipatong yung dalawang pang. Yung mga timba. Kaya mga tabo mo ipatong-patong. Consider me as your second father. You are family to me. You are my son. Thank you, sir. Abba, call me Abba. Apo. Thank you, Apo. Thank you for treating me like your own son. Bless them tonight, Papa. Till we meet again. Mga apo, huwag kayong malikot ha, at pagpapawisan na naman kayo. Mahal, huwag mo na sisihin yung sarili mo sa nangyari. Anak, wala ka namang kasalanan. At saka, alam mo, kapag bumaba siya mula sa langit, sigurado ko, ganyan din ang sasabihin niya sa'yo. Halika na. Hanap ka na ng mga bata, tsaka baka malit ka pa sa flight mo. Anak, sigurado ka ba talagang gusto mo talagang magtrabaho ulit sa Israel? Eh baka
kung ano na naman ang mangyari sa'yo. Mag-aalala na naman kami dito. Oo nga, mahal. Hindi ka ba natatakot? Kaya naman natin dito eh. Basta sama-sama tayo. Nay, isa akong OFW. Lalaban at lalaban ng paulit-ulit hanggang dulo para sa mga tao. Tapos na, Carl? Baka mahuli ka pa sa flight mo. Ano ba ito, Carl? Hindi pa naman tutuloy. Sa kabila ng malagim na pinagdaanan mo, abay pinili mo pang bumalik ngayon dyan. Ngayon nga, nandiyan ka sa Israel, ano ha? Hindi ka mainabot ng takot dyan sa mga naranasan mo nung una mong pagpunta dyan, Jimmy. Paul, ilagay mo yan dito sa sakan kayo. Ayaw ko mawalasan nila yung mawalasan ko ng bata ko. Hanggang ngayon, ayaw ko matulad sila sa akin na hindi nakapagtapos. At hindi lang yung pag-aaral yung gusto kong ibigay sa kanila sa ngayon dahil sa nangyari sa akin na marami pa akong plano sa kanilang kaya napag-desisyonan kong bumalik kayo. Amin yung manifest mo ng So, Jimmy, ngayon, ano ang mensahe mo sa iyong pamilya? Talaga nila yung bawat kong Yung manifest mo unan. Yung unan. Hindi mo pagod ko po. Kasi mahirap kong mawalay sa isang pamilya. Yung mga kababayan natin, mga Pinoy din, na nandiyan pa rin sa Israel at sa iba pang mga lugar kung saan nakakaranas sila ng pag-aalala, takot, tulad ng dinaanan mo. Ano ang maipapayo mo at ano ang maibibilin mo sa kanila, Jimmy? Sa mga kapwa-awal naman yun, palagaan natin mag-isang tayo, magbili doon, magbili dito kasi ang hirap yung sakto-sakto lang yung pera dapat magtabi lang tayo kahit na tayo. Jimmy, maraming salamat sa oras na binigay mo sa magpakailanman. At siyempre, kami lahat dito ng Pilipino, ng mga kababayan ninyo, kami nananalangin sa inyong kaligtasan. At sana mag-ingat kang mabuti, pangalagaan mo ang iyong pangangatawan. At lalo't higit, huwag mo kakalimutan ang iyong pagmamahal. Una muna sa Diyos. Pangalawa sa iyong pamilya at mga anak. At siyempre, ang iyong pagmamahal sa iyong inang bansa, huwag mo rin kakalimutan. Salamat sa iyo, Jimmy, ha? God bless you. Maraming salamat po sa inyo sa opportunity na lumigay ko. Ang aking mensahe sa ating mga kababayan na nariyan sa Israel, saan mang lupa Asan sa po ni ate? dasal namin ang inyong Meron ako. kaligtasan habang patuloy kayong nakikipagsapalaran para sa inyong mga mahal sa buhay. At sa atin namang mga naiwang pamilya dito sa bansa, naway pahalagahan naman natin ang kanilang pinapadalang pera na dugo at pawis nila ang puhunan o sa halip na gastusin sa luho at bisyo. Dapat ilaan natin ito para sa mga totoong pangangailangan ng ating pamilya. At huwag niyong kalimutan, araw-araw magpasalamat sa ating mga OFW. Kahit malayo, kahit delikado, kahit may gera pa, patuloy silang nagtitiis ng lungkot. Nagsasakripisyo na hindi kayo nakakapiling. Sila'y nagbibuwis ng buhay para sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Salamat. Hanggang sa pagkailan mo yung salamat.
Hello guys, mga ka-MPK, mag-subscribe na sa second anniversary special ng hashtag MPK livestream YouTube channel. I-click natin yung subscribe yung channel. Pagkatapos, i-click natin ang notifications bell na below. Maraming salamat po mga ka-MPK.